Ang Philippine Scout Rangers ay isang elite unit ng Philippine Army, na kilala sa kanilang specialized training sa counterinsurgency, guerrilla warfare, and jungle operations, at isa sa kinikilalang deadliest, elite fighting force sa mundo. Kaya ating alamin ang isang komprehensibong pangkalahatang ideya ng kanilang mga kakayahan, ang kanilang pagiging epektibo sa lahat ng labanan, at ang pangkalahatang epekto. Kaya kung bago ka pa lang napadpad sa channel na ito, at kung gusto mo ng mga kwentong katulad nito, ay mag-subscribe ka na at huwag kalimotang i-like, at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kwentong kagaya nito. Training and Expertise. Number 1. Specialized Training. Ang mga Scout Ranger ay sumasailalim sa mahigpit na pagsasanay, na kinabibilangan ng mga advanced na taktika ng infantry, marksmanship, survival skills, at urban warfare. Nakatuon din sila sa unconventional warfare, reconnaissance, and direct action missions, at madali silang maka-adapt sa sitwasyon, at sanay sa counterinsurgency operations. Number 2. Environmental Adaptation. Ang Scout Ranger ay partikular na sanay sa pag-operate sa mga mapaghamong kapaligiran, lalo na sa mga gubat at bulubunduking lupain ng Pilipinas, kung saan, kaya nilang makipag-engage sa mga stealth operation at ambush tactics. Operational History. Number 1. Counterinsurgency Operations. Ang Scout Rangers ay kasama sa iba't ibang mga kampanyang counterinsurgency, laban sa mga grupo tulad ng New People's Army, NPA, at iba't ibang Muslim separatist movements, kabilang ang Moro Islamic Liberation Front, at Abu Sayyaf Group. Malaki ang naiambag ng kanilang pagiging epektibo sa mga operasyong ito, sa pagsisikap ng gobyerno ng Pilipinas na patatagin ang mga lugar na apektado ng kaguluhan. Number 2. High-profile engagements. Ang mga Scout Ranger ay kasama sa maraming mga high-profile operations, tulad ng pag-atake sa grupo ng mga teroristang Abu Sayyaf sa Basilan at Jolo. Ang kanilang matagumpay na mission ay isang mabilis, decisive action, na naglalayong i-neutralize ang mga banta sa isang mabilis na paraan. Number 3. Rescue and Humanitarian Missions. Bukod sa mga combat operations, ang mga Scout Rangers ay nakibahagi rin sa mga misyon ng rescue at mga humanitarian operations, partikular sa pagtugon sa mga natural disaster sa Pilipinas, na nagpapakita sa kanilang mga kakayahan. Impact and Reputation. Number 1. Deadliness in Combat. Habang tinatasa ang pagkamatay o deadliness, ay maaaring maging subjective, at context-dependent, ang mga Scout Rangers ay nakuha ang reputasyon para sa kanilang pagiging epektibo sa field, at kasama sa maraming matagumpay na operasyon laban sa mga insurgents at terorista. Itinuturing silang isa sa mga pinakamay kakayahang puwersa sa militar ng Pilipinas, at kilalang pinakamapanganib na fighting force sa mundo. Number 2. Counter-terrorism role. Ang Scout Ranger ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa mga pagsisikap ng counter-terrorism sa Pilipinas, na madalas na tinawag para sa mga misyon na nangangailangan ng mabilis at direct actions laban sa mga armadong grupo. Mga hamon. Number 1. Limited resources. Tulad ng maraming unit ng militar sa mga developing countries, ang Scout Rangers ay nahaharap sa mga hamon na nauugnay sa mga kagamitan at resources, na maaaring makaapekto sa kanilang pagiging epektibo sa operations, lalo na sa mga delikadong mission. Number 2. Asymmetric Warfare. Ang likas na katangian ng mga insurrection sa Pilipinas, ay madalas na na-engaged sa isang asymmetric warfare, na kung saan ang mga conventional military forces, ay maaaring makipaglaban sa mga mahuhusay na mga mandirigmang guerrilla, na nangangailangan ng mga dalubhasang taktika at diskarte. Conclusion. Sa pangkalahatan, ang Philippine Scout Rangers, ay isang lubos na sinanay at epektibong unit ng militar, na kilala sa kanilang kakayahang magsagawa ng mapanganib at mahusay na mga military operations sa mga mahihirap at napakadelikado na lugar, at kapaligiran, laban sa iba't ibang grupo ng mga insurgency. Malaki ang epekto ng mga ito sa pagsusumikap sa counterinsurgency at counter-terrorism ng militar ng Pilipinas, at ang patuloy na pagtutok sa pagpapabuti ng kanilang mga kakayahan, na umangkop sa mga umuusbong na pagbabanta.
Ano ang masasabi mo sa ating episode ngayon? Mag-comment ka lang at ating babasahin, at muli, hanggang sa susunod pa nating kwento.